Ito naman mga ka-RSP, another inspiring Filipina ang namay ginito ang puso ang makakausap natin ngayong araw. Pero bago yan, panoorin muna natin to. Meet Sally Ria Malayan, isang Filipina who's not just saving lives but also changing them. Mula sa pagiging top-notcher sa 2010 nurse licensure exam sa Pilipinas, nagpunta siya sa Norway noong 2012 bilang au pair. Pero hindi doon nagtatapos ang journey niya dahil noong 2013 ay itinayo niya rin ang kanyang charity organization na the Filipino Helping Society para tulungan ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda at para magtaguyod ng pagkakaisa at pag-asa sa mga Pilipino at ibang minority group sa Norway. From saving lives in the ER to building bridges in the community, talagang pinatunayan ni Sally na Filipinos can shine anywhere in the world. Kaya naman alamin na natin ang kwento ni Sally Ria Malayan dito sa She Shines. At kaugnyan makasama po natin si Sally Ria Malayan. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. This is Prof. Feet together with Meiji. Happy New Year! Happy New Year po and good morning, Profi, and sa lahat, and sa other hosts, and sa lahat po ng nanonood. Magandang umaga. Happy New Year, Sally. So, pwede mo bang ikwento sa amin? Very interesting yung kwento mo, no? From being a top-notcher and then you went to Norway. Paano ba nagsimula yung Filipino Helping Society mo dyan sa Norway? At ano yung naging inspirasyon mo sa pagtatag ng organization na ito? Okay, so, ayun nga po. Long story, no? So, 2010, I passed the board exam, made it to the top. And then 2012, I moved to Norway. And yung au pair po, kung hindi po tayo familiar, ito po ay cultural exchange program. So, pumunta po ako sa Norway at meron po akong host family na Norwegians. At doon po, parang I presented the culture of Filipinos sa kanila. And in return, natutunan ko naman din po ang pamumuhay ng Norwegians. Pero hindi naging madali because my aim was to become a nurse or practice my nursing profession here also. Pero hindi ganoon hindi ganoon kadali na ma-recognize yung kahit na top-notcher, kahit na maganda yung grades nung college. Talagang start talaga sa simula. So 2012 yun, and it was very challenging. Hindi din naging maganda yung chemistry ng family. But then, yun nga, dumating 2013, November, Yolanda, or yung Haiyan, struck yung Philippines, yung bansa natin. And kahit na mahirap yung sitwasyon ko noon because I wasn't practicing nursing, parang nakaka-frustrate at the same time diba, may goal tayo tapos hindi natin na-attain, tapos marami din expectations back home, pero when I found out nangyari sa mga kababayan natin, yun na, nag-start na ako na yung mga pinagdadaanan kong pagsubok ngayon, problema ngayon, wala to kumpara sa mga taong nawalan ng tahanan, nawalan ng mahal sa buhay. So, dun ko nasimulan, 4 days after, November 8 yung sa Haiyan or sa Yolanda, November 12 na establish yung dati pang tawag Tapit Kamay Bangon na Pilipinas. And then, gathered help. Kahit na wala pa akong masyadong network dito, ang pinaka-focus ko nun is to send help. Actually, nakapag-gather tayo ng help, hindi lang sa Norway, sa Denmark, neighboring countries dito sa Scandinavia, and then sa other Asian countries din. And then I flew back to the Philippines, first time. The same, bago ako mag 1 year dito sa Norway, to really personally give the help. And we were able to help 1,000 families during that time. So, yun yung simula pa lang. And stop na lang ako kasi pwede ako magsalita ng dire-diretso. No? So, and then later on my journey,
I was trying na makapag-practice. So, nag-aral hanggang sa, yun, yung organization, active siya the year after the Yolanda, and then nagkaroon lang ng onting pause because maraming requirements dito. So, doon ako nag-focus, and from au pair, like a cultural exchange program participant, naging estudyante kasi kailangan ko muna mag-aral, alamin yung paano ba maging nurse dito sa Norway. Tapos, nagkaroon ng trabaho, naging permanent resident, tapos naging citizen, Norwegian citizen. At doon, along the way, doon sa journey na yon, na nakita ko ganong hirap. So sabi ko, hindi lang ang mga kababayan natin sa Pilipinas ang nangangailangan ng tulong. Nangangailangan din pala mga kababayan natin nandito sa Norway. Hindi porket nasa ibang bansa ka na, okay na, kapag solve na. Marami pa rin mga pagsubok na pagdadaanan, at mas mahirap ngayon kasi wala kang kasama. Wala yung mga kamag-anak mo na nagsusuporta sa'yo, and adjustment sa weather, adjustment sa yun nga, yung pag-integrate mo sa bansa, at marami kang mga pagsubok na yun nga, na pagdaanan at napagtagumpayan ko. Looking back, noong 2020, nung nag-pandemic, sabi ko, I'm established, okay na ako, married, and sabi ko, ito talaga passion ko. So, babalikan ko. And this time, hindi lang mga kababayan natin sa Pilipinas, pati mga kababayan natin dito at iba pang mga minority groups. Ayun. Ang daming achievements, no? And help. Yun po ang history. So, sabi ko, stop na lang ako kasi pwede tayo magdire-diretso Oo dito. nga kasi So, you know yun. what, there are so many milestones ang nagawa ng iyong organization for being called as Kapit Kamay Ibangon ng Pilipinas from Yolanda, which is one of the most disastrous happenings that we have here in the country. Now, we want to know, sa dami ng ways para makatulong ka at mga execution ng pagtulong mo, ano ang iyong pangarap para sa FHS sa mga susunod na taon? Paano mo nakikita ang future ng inyong organisasyon at maging ang mga hakbang na inyong gagawin para ma-achieve ang mga ito? Ang mga pangarap ko lang actually is ma-sustain namin. Kasi para suntok sa bonding to, kasi tutulungan mo yung mga kababayan mo, and we need, of course, fundings, and yun nga, sa awa ng Diyos, nakikita naman ng gobyerno ng Norway yung efforts, kaya bibigyan kami ng pondo, at marami kami natutulungan dito. Kasi, siyempre, hindi lang mga Pilipino ang nandito na mga immigrants, marami din. So, yung mabigyan kami ng sapat na attention, sapat na suporta, mahalaga na yon. At wala naman akong magarabong pangarap para sa organisasyon, kundi patuloy na makatulong. Kasi meron hanggat meron pumapasok na mga kababayan natin dito at iba pang mga minority sa Norway, patuloy yung pangangailangan. So, masustain lang, magtagal hanggang maipasa siguro sa mga susunod na generation. At ma-spread din yung kasi ang meron sa amin sa FHS is helping cycle. So, tutulungan ka namin sa anong mga kailangan mo, like the integration, language, kasi Norwegian, di ba? And in return, ibigay mo lang kung anong meron ka. Kasi yun yung, like I said sa inyo, frustration when I went to Norway, meron akong skills, meron akong amking galing, pero na-set aside dun kasi hindi pa ako approved. So, yun ang ginagawa namin. Anong meron na dala-dala mo mula sa bansa natin? Sige, ilabas mo yan, gamitin natin yan sa mga programa natin dito. At para hindi ka, sabihin na natin mga lawang. At in return, bibigyan ka namin ng mga oportunidad. Tapos, yun. So, nagiging cycle siya. At nagre-reproduce ng mga tulong, mga benefits, hindi lang dun sa mga volunteers namin, kundi sa ibang tao. So, yun lang po, yun ang ginagawa namin, we maintain yung relationship. Kasi ang motto namin, tulungan sa ating pangalawang tahanan. Ito yung pangalawang tahanan namin. So, kami dito is magkakapamilya, magtutulungan hanggat kaya at tutulong din sa iba. So, ayan na po.
Nakakatuwa, no? Para kang may support group, instant support group na At ang nandoon lawak sa- ng paraan ng pagtulong. Yes, ang lawak, and then may integration din, no? Hindi lang dyan yung sa mga kababayan natin sa Norway, maging yung mga kasama at kababayan natin dito sa Philippines. For that, thank you very much sa iyong pagbabahagi sa inyong inspiring story, Sally Ria Malayan. God bless you and mabuhay ka. Thank you, Sally. Salamat!